ko, Lord God, kung gaano kakadakila at kung gaano ang kahalagahan ng gawain ito, Panginoon ko, Lord God. Ang patuloy na pagbibigay ng testimony, pagbabahagi ng kung gaano kakabuti sa buhay ng bawat isa, ipagpapatunay lang, Panginoon ko, Lord God, na ikaw ay may ginagawa kang mabuti Amen, palagi sa amen. aming mga buhay, Panginoon ko, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise At God. muli ay binabalik na po natin ang ating gawain sa ating pong Senior Pastor, Tay Alex Nasuelo. Amen. Amen, amen. Isang mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga Dawn Watchers na patuloy na pinagkakatiwalaan ng Diyos na gumanap sa kanyang layunin. Amen. At sa araw pong ito, sa ubasan ng Perfect Church Worldwide Ministries Incorporated, ginaganap natin ang pang-anim na taon at 68 madaling araw na pananalangin. Pagbabantay sa pananalangin. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa 14 na kamanggagawa. 16 na po pala. Okay, may mga na-add na 16 na po tayo ngayon sa platform ng Zoom. At salamat din po sa ating mga tigapanguna sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang social media pagdating sa paghahayag po ng salita ng Diyos. Amen. At tayo, naka-Facebook Live na po tayo ngayon. Wala pa nakaka-join. Zero comment. Okay. At current viewer, ako lang po yata yung naka-Facebook. Okay. Salamat dahil yan, si Femi Susan from POF Egypt ay naka-join na sa ating Facebook Live. Hallelujah. Salamat dahil sa kanilang kapahintulutan ay marami nakakapakinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Hindi lang po sa ating 17, nakapasok na po si Pastor Sandra from Jensen, kanyang anak, si Ate Angel, naka-join na from Jensen po sila. Salamat dahil sa umagang ito, nabigyan muli tayo ng pribileyo na magamit ng Diyos, makapaghayag ng kanyang kabutihan. May 14 po ngayon, 2026, yung ating preacher ay nasa Mindoro pa. May na talaga signal doon. Amen. Salamat dahil sa araw na ito, ang topic po natin, being a good steward. Isi-share po natin yan sa ating screen. Una siguro sa ating Facebook Live. I-share po na natin. Yan, nakashare na po. At i-share ko rin po sa ating Zoom para makita rin po ng mga kamanggagawa natin naka-join ngayon. Ayan, nasa screen na po natin yung ating pagbubulay-bulayang salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. Ipipin ko lang muna. Praise God. Okay. Yan. Ang tema na sasagutin po natin sa umagang ito, how can we become faithful steward of God? Paano nga ba? Okay, at ang teksto po na ating gagamitin ay manggagaling po sa aklat ng 1 Pedro, chapter 4, verse 7 hanggang 11. Ganito po yung pagkakasulat. Sabi sa verse 7, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Yan na po yung ginagawa natin ngayon. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Verse 9, buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa inyong loob. Verse 10, yung ating ididiin. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Verse 11, Hallelujah. Ang nangangaral ay dapat sa salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas ng kaloob sa inyo ng Diyos upang ang lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Ang lahat ay magsabi na Amen. Praise God. Yan po yung ating teksto ngayon na ating pagbubulayan sa umagang ito. Kaya samandalingin mo ko at manalangin. Hallelujah. Ama namin may biging nasa langit,
Diyos na makapangyarihan sa lahat, humingi po kami ng iyong patnubay sa gagawin po namin pag-aaral ng iyong makapangyarihan salita. Umaamin ako, O Diyos, wala akong kayang gawin kung wala ang pagsama mo. Kaya Santong Espiritu na siyang aming dakilang tagapagturo, turo mo kami sa umagang ito na buksan ang aming puso't isipan, Lord, na maunawaan namin ang mensahe ng iyong salita sa umaga pong ito. Ikaw ang aking maparangalan, hindi ang aking sarili. Dahil patuloy pa rin ako umaamin, apart from you, Lord God, I can do nothing. Ikaw ang managumpay sa umagang ito, sa aming paggising at sa pagpupuyat, O Diyos, ng mga OFW from Bahrain, from UAE, from Kingdom of Saudi Arabia, at Papua New Guinea, mga OFW na kasama namin ngayon, O Diyos, at sa Egypt, Lord God. Maraming salamat, O Diyos. Hayaan mo, ikaw ang aming maitanghal, hindi ang aming sarili. Binabalik namin ang kapurihan ito sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Isang mapagpalang madaling araw po. Tunay sa umagang ito, napakabuti ng Diyos. Sa patotoo pa lang na ating narinig ay masasabi natin na ang Diyos talaga ay gumaganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang lahat ng meron tayo, tandaan natin ito, ay galing sa Diyos. Itong taglay natin lakas, itong taglay natin buhay na ito, ang ating hininga, lahat yan ay galing sa Diyos. Maging oras, itong pagising natin sa madaling araw, biyaya ni Lord, naagising tayo. Amen? Ano naman yung mga bagay na talino natin, talento natin, mga hidden talent natin, ang galing ang kumanta, gamitin natin yan for God's glory. Mga kapatid ko sa Panginoon, lahat ng meron sa atin ngayon, pamilya, trabaho, mga pagpapala, lahat yan ay galing sa Diyos. Tandaan po natin yan. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo ang may-ari. Tayo ay stewards. Kaya ang ibig sabihin ng steward ay tagapangasiwa o katiwala ng mga bagay na ipinagkatiwala ng may-ari. Amen? Sino po may-ari? Ang ating Diyos. Nagkatiwala ng Diyos. Kaya darating ang panahon na bawat isa sa atin talaga magkakaroon ng pananagutan sa harapan ng Diyos kung paano natin ginamit itong mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin, ang ating oras, ang ating kakayahan, abilidad, itong resources na meron tayo, no? Sa mga panahon na pagkakataon, huwag natin sayangin yan. Okay? Kaya sa panahon natin ngayon, maraming tao ginagamit ang kanilang buhay para lang sa sarili nilang kapakanan, sarili nilang desire or pleasure. Tandaan natin ito, tinawag tayo ng Diyos upang gamitin ang lahat para sa kanyang kalwalatian. Ulitin ko po, gamitin ang lahat para sa kanyang kalwalatian. Kaya ituturo sa atin ngayon ng text na ating binasa na pasnulat ni Apostol Pablo kung paano tayo Pedro, kung paano tayo magiging mabuting katiwala sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya pag-aaralan natin ngayon yung tema na sasagutin, how can we become fruitful stewards of God? Fruitful talaga, babunga. Ang unang-una, makikita po natin ang kasagutan doon sa unang dalawang verses na ating binasa sa verse 7 hanggang tawag nito 8. Ang sabi dito, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Itong ginagawa natin ito'y biyaya ni Lord. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Mga kapatid ko sa Panginoon, nais ipabatid ng Diyos sa atin ngayon, ikaw at ako ay maging mabuting katiwala sa Kanya. Okay? Mangyayari lang yan kung mamumuhay tayo ng may spiritual responsibility. Pag sinabi natin spiritual responsibility, ano kaagad ang pumapasok sa isip natin? Mabuting katiwala, mabuting steward sa ating spiritual na kalagayan. Meron tayong tinatawag na spiritual awareness. Hindi tayo dapat maging careless
sa ating spiritual life. Dahil sa buhay na may accountability ang bawat isa sa atin sa harapan ng Diyos. Bilang katiwala, kailangan tayong maging prayerful. Kaya kung gusto talaga natin lumago sa ating spiritual na kalagayan, yung tinatawag natin lagi, nakatuon tayo sa salita ng Diyos, yung tinatawag natin spiritual alertness. No? Marami sa atin na di kayat na ng mundong ito. At dapat punuin natin ng pagmamahal ang puso natin para kanino? Hindi lang para sa Diyos, kundi maging sa ating kapwa. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa umagang ito, handa ba natin ganapin na ang ating buhay spiritual ay pahalagahan? Marami kasi madalas, hindi na napapakain ang ating spiritual na kalagayan. Okay? Bakit ano ba ang pagkain nito? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya diniin sa atin doon, watch unto prayer, ang sabi. Be ye therefore severe and watch unto prayer. Kailangan talaga manalangin, manalangin, manalangin. Malapit ng wakas, sabi doon sa verse 7, ng lahat ng bagay. Kailan tayo mananalangin kapag tapos na ang lahat? Kapag wala na tayong panahon para lumuhod? Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin, we must redeem time because the day are evil. Sabi sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang panulat sa Ephesians chapter 5 verse 16. Okay? Redeeming the time. Tayo papayag na masayang ang mga oras na pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Maging faithful tayo sa Kanya. Habang ang pundong ito ay puno ng kasamaan, manatili tayong tapat at sumunod sa Diyos. Kaya gamitin natin ng tama, ng may responsibilidad ang ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil sa kanyang faithfulness din sa atin, tunay, maliligtas tayo. Kaya pag-iingatan ng Diyos ang ating pamilya. Amen po ba? Yan ay naganap sa buhay ni Noah, no? Nung siya ay sumunod sa harapan ng Diyos sa book of Genesis chapter 6 verse 13 to 22. Alaga po natin yung kwento rito kay Noah. Tama po ba? Nung siya pinagawa ng malaking arko sa bundok pa dahil nandun yung mga resources niya. Doon siya mamumutol ng puno. Ibaba niya pa yun sa ano. Pero biyaya ni Lord, mga kapatid ko sa Panginoon. Pagiging faithfulness natin, dapat maging seryoso tayo sa ating prayer, sa ating devotion sa kanyang harapan. Gamitin natin ng tamang ang oras na ibinigay ng Diyos sa atin. Mamuhay ng may pagmamahal at malasakit sa iba. Kaya kapatid, nakikita ng Diyos ang bawat faithful act na meron tayo, na ginagawa natin, kahit maliit. Dito i-record tayo ni Lord yung malaking katapatan. Kaya makita ni Lord yung kahit maliit. No? Kaya mula sa araw na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, gamitin natin ang buhay natin para sa Diyos. Hindi para sa sarili lang natin kagustuhan o desire. Tama po ba mga kapatid? Kaya dalangin ko sa umagang ito, lalo natin pahalagahan yung ginaganap natin tuwing madaling araw, na gumigising, spiritual responsibility ito eh. Mamuhay tayo, live with spiritual responsibility. Mamuhay tayo ng talagang nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Sa mga bagay na panlangit, hindi sa mga bagay na panlupa lang. Hindi mga makasariling hangarin, kung hindi doon sa naisin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid ko sa Panginoon, babad lang tayo sa kanyang salita. Babad tayo sa kanyang presensya. At doon natin mapapatunayan, tayo nga ay mabuting katiwala. Mabungang katiwala dahil ang binigay sa atin, hindi natin to inuhukay sa ilalim ng lupa. Kung hindi, ginagamit natin ito para lumago, dumami, at yan naman ang gusto natin at hinahangad natin lahat. Darating isang panahon, pagharap natin sa harapan ng ating Panginoong Yesus, sabihin niya sa atin, welcome! Amen? Come! Makihati ka sa aking kagalakan. Good and faithful servant.
makihati ka sa aking kagalakan. Gusto ba natin marinig yun? Pinapalapit tayo ng Diyos sa Kanya at sasabihin niya sa atin tayo ay mabuti at tapat na katiwala. Kaya panghawakan natin yung ating dapat na pamumuhay. Meron tayong spiritual responsibility. Pangalawa, nais idiin ng Diyos sa atin sa umagang ito. How can we become faithful stewards of God? Serve others using God's gift. Wow. Okay. Serve others using God's gift. Ano ba yung mga ibinigay na regalo ng Diyos sa atin? Ano ba yung mga pinagkatiwala niya sa atin? Makikita natin yan doon sa verse 9 at verse 10 na ating binasa. Anong sabi doon? Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Verse 10, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahan tinanggap ng bawat isa sa inyo. Mga kapatid ko sa Panginoon, ano nais ipabatid ng Diyos sa atin ngayon? Nais niya, kapatid, ikaw at ako, hindi lang tayo magkaroon ng spiritual responsibility. Dapat tumulong tayo sa iba. Serve other using God's gift. Amen? Bawat believers hindi tayo pa pwede mawalan. At least one spiritual gift meron tayo. At least may talent tayo. Gamitin natin yung galing na yan. Gamitin natin yung talento na yan na kaloob ng Diyos sa atin. Hindi ibinigay ng Diyos sa atin yan for nothing. Ibinigay ng Diyos ang ating abilities para sa kanyang kapurihan. Hindi para sa sarili nating glorya. Para magamit natin sa paglilingkod natin at pagtulong sa ating kapwa mananampalataya at maging sa iba. Amen? Kasi maliwanag naman sa atin, kung tutulong ka na rin lang, unahin mong tulungan ang mga kapatid mo sa pananampalataya. Hindi nangangahulugan na hindi tayo tutulong sa iba. Tulungan din natin sila, hindi lang sa material na bagay o sa anumang bagay, kundi mailapit natin sila sa harapan ng Diyos. Nang sa gayon, maging kapatid din natin sila sa harapan ng Diyos. Yan naman po yung dahilan eh. Yung iba na tinutukoy dito, believers or unbelievers, kailangan abutin for God's glory. Kaya mabuting steward, hindi yan madamot. Hindi yan selfish, hindi yan makasarili. Handa lagi yan maglingkod. Hindi na kailangan paalalahanan pa. May kusa. At ginagamit ang kanyang talento, magaling ka kumanta, magpaawit ka. Okay? Para sa gawain ng Diyos. Mari ang iba ay gifted sa pagtuturo. Di magturo ka ng the best. Kaya naman, gifted ka sa pagpapaawit. Paawit ka. Amen? O gifted ka naman sa pagtulong. Gift din po yun. Hindi lahat ng ay binigyan ng puso na tumulong. Dahil yan ang pinaka mahirap. Yung sabihin ng ating Panginoong Yesus na ibenta mo lahat ng iyong ariyan at pamigay sa mga mahirap. Yung lalaking binatang ay lulugulugong lumayo sa harapan ng ating Panginoong Yesus. Sabi ng ating Panginoong Yesus, napakahirap sa isang kamilyo pumasok sa butas ng karayo. Talagang mahirap talaga. Kung ganun yung sasabihin sa'yo. Pero, gift po yun. Okay? Kung may gift ka ng encouragement, gamitin mo for His glory. Kung makahikayat ka ng maraming mga kaibigan, gamitin mo. Amen? At madala mo sa harapan ng Panginoon. Gift of leadership, gamitin mo, mag-leader ka. Okay? O kaya naman yung pagtanggap sa inyong tahanan, hospitality. Okay? Dapat hindi daw ito mabigat sa iyong loob. Kaya ano man ang gift natin ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, gamitin natin yan for God's glory. Gamitin natin yan sa Panginoon. Okay? Kaya sabi sa atin sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4, there are diversities of gift, but the same Spirit. Magkakaiba man yung ating mga gifts, pero isa lang yung Spiritong taglay natin. Isa lang yung nagkaloob sa atin. Amen? Kaya tandaan natin,
lagi kapag dating sa usaping stewardship, hindi talaga mawawala yung parable of the talent. Tama po ba? Okay, yung parable of the talent, kung babalikan natin yung kwento na ito, may napagkatiwalaan ng 5, may napagkatiwalaan ng 2, may napagkatiwalaan ng 1. Pero at the end of the story, makikita natin yung faithful servant. Ginamit niya, yung talento meron siya, pinalago niya, yung pinagkatiwala sa kanya, okay? Hindi niya ito itinago, okay? Hindi niya ito sinikreto, yung talento meron siya. Kaya ano nangyari nung dumating yung master? Dumating yung Panginoon, ang sabi sa kanya, faithful steward. Amen. Pinapakita nitong parable na ito, ituruturo ng parable na ito na nais ng Diyos gamitin natin ang ating gift para sa kanyang layunin, for His purpose. Kaya it's about time, mga kapatid ko sa Panginoon, tuklasin natin at gamitin ang ating spiritual gift. Okay, baka may pastor, tanongin mo si pastor, ano ba yung spiritual gift ko? Okay, para may panalangin ka ni pastor, isang araw, masabi sa'yo kung ano talaga yung pagkatawag mo sa harapan ng Diyos. Pero tiyak ako, kapag ikaw ay natungtong sa ubasan ng Prayer of Faith Church, hindi ka lang tigapakinig ng salita ng Diyos. Hindi ka lang tigabigay ng salita. Hindi ka lang tigasayaw ng tambourine dancer. Pastor natin sa PF Angeles City, tambourine dancer natin yun. Amen. Talagang kapag tumayaw, hawak niya ang tambourine nun, talagang very gracious siya. Pero tingnan niyo naman ang edad niya. Tama po, tatalunin niya maraming kabataan. Pag yan, pinasayaw mo na may tambourine sa harapan ni Lord, talagang ramdam mo parang edad 15 lang siya. Tama po ba? Talaga kung sumayaw, very gracious talaga. Mabibless ka. Yun ang ating tigapanguna sa PF Angeles City. Okay? May kanya-kanya tayong galing. May kanya. Gamitin natin yan for His glory. Huwag natin sayangin yung abilidad, yung ability na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Okay? Kapatid, natanong mo na ba ngayon ang sarili mo kung ano yung ibinigay ng Diyos? Ask yourself right now. Ano ba pinagkatiwala ni Lord sa iyo? Sige, at tanongin mo na ngayon, Lord, ano ba yung talento meron ako? Hindi naman ako magaling kumanta. Minsan nahiya tayo eh. Kapatid, kaya nga gift eh. Kaloob binibigay sa atin. Okay? Yung kaloob yan, hindi ba masama humingi ng gift sa harapan ni Lord? Tanungin ko kayo. Di ba mas masarap kung yung regalo hinihingi? Alang naman, regalo sa iyo yung alam mong meron ka na. Dapat yung regalo sa atin yung wala pa. Tama po ba? Di ka pa magaling kumanta? Ask God, Lord, bigyan mo naman ako regalong pagandahin mo boses ko. Tama po ba? Hindi naman kailangan na maganda eh. Kaya gawin ni Lord yan. Pero talagang tinitingnan ni Lord yung puso natin. Kung paano natin gamitin itong mga gift na meron tayo. Kaya ba natin gamitin? Ano ba pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Maging kamay ba tayo sa ministry? Gawin mo, huwag kang magsawang magbigay for His glory. May ginagawa natin, ginagamit natin yan para for His glory, para sa kalwalatian ng Diyos. Yan yung Tagalog ng for God's glory, para sa kalwalatian ng Diyos. Amen? Maliit man yan o malaki, kapatid, ganapin mo. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos yan. Ang napagkatiwalaan sa kokonte, anong karugtong nun? Pagkakatiwalaan din ng Diyos ng malaki. Gusto ba natin malaki pagkatiwala ni Lord sa atin? Ang sagot mo, oo, kapatid, it's about time. Gamitin natin whatever talents we have, whatever abilities we have, anumang kakayahan natin. Kung ikaw ay tigapagturo, magturo ka ng the best. Kaya lagi sinasabi, no? Parang yan yung last preaching mo. Pagtapos pwede ka na kunin ni Lord. Ganun, hindi yung maghahanda ka ng preaching mo na para baga, pwede na yan, tama na yan. Hindi ganun. Dapat kapag maghahanda ka ng preaching mo talaga, so para hindi makalimutan, di outline mo, gawa ka ng outline, okay? Isulat mo, ganun naman yun eh. Hindi yung na sasabihin mo na as the Spirit leads. Paano ka sasamahan ng Espiritu? Hindi ka naghanda. Ano ipapaalala sa'yo ng Holy Spirit? Amen? Kung wala ka isinulat.
Kaya sa atin dito, sinusulat natin. Talaga, sinusulat natin yung mga preaching natin. Para pag dumating yung panahon, ay muli mabalikan natin, may preach uli natin ng may panibagong pamamaraan. Itong topic natin ngayon, ilang beses ko na itong na-preach yung topic natin, nababago lang konti, being a good steward. Okay? Dati, topic ko dito, be a good steward, no? Okay. Ito may kinalaman sa pagiging mabuting katiwala. Idinidiin natin ngayon ay mas mabungang katiwala, becoming fruitful steward of God. Yan po yung idinidiin natin ngayon. Yung mabunga na katiwala. Mga kapatid ko sa Panginoon, mabunga ba tayong katiwala? O hanggang ngayon wala pa rin tayong bunga? Ask yourself, ilan na ba nadadala natin sa harapan ng Diyos? Baka lumilipas ang panahon na up to this time, kahit pamilya mo, hindi pa rin madala sa harapan ni Lord. Okay? Dalhin natin. Huwag natin hayaan mahuli ang lahat na darating isang panahon, may pagsasiyan tayo. Sayang, sana, ginawa ko na noon. May ganun pagkakataon nangyayari sa buhay ng marami mananampalataya. Maganda nga yung pinost ni Pemilioni na nilike ko kahapon. Ewan ko kung na-share ko rin. Okay, yung mag-ina, okay, na napadpad yung anak doon sa dako ng paghihirap. Okay, nakita niya ang kanyang ina kung paano ihulog sa naglalagablab ng apoy ng impyerno. Umiiyak siya. Sabi niya, mabait ka naman, tumutulong ka naman, bakit narito ka sa lugar na ito? Sabi nung anak doon sa kanyang ina. Sumagot din yung ina kasi yun ang kanyang pagkakaalam. Na ang kabutihan kanyang ginagawa, ang siyang magliligtas sa kanya. Pero hindi po, ang kaligtasan natin ay buhat lamang sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sa kanyang kagandahang loob. Buti na lang, panaginip, bigla siya nagising, umiiyak, at pinuntahan niya ang kanyang nanay at ikinuwento yung bagay na kanya na panaginipan. At sila'y nag-iyakan at nailapit niya sa harapan ng Diyos ang kanyang ina. Biyaya ni Lord kung ganon, panaginip lang pala. Paano kung totoo na yon? Mahal mo sa buhay, ikaw, ang ganda-ganda ng lugar mo sa langit, may mansion ka, tapos yung mahal mo sa buhay, lumalangoy sa apoy ng asupre. Yun ang sabi ng Revelation Yung mahal mo sa buhay, kinakain ng uod ng kanyang laman. Araw-araw yun, walang hanggang paghihirap po yun. Walang hanggang pagdurusa. Sabi niya, di ba, mauubos naman na ng uod itong aking laman Itong aking physical na laman, mauubos niya. The following day, wala na siyang kakainin sa akin, buto na lang. Hindi po. The following day, balik uli lahat yung laman mo para may kainin na naman uli yung uod. Ganun, araw-araw mararamdaman mo yung pain. Araw-araw mararamdaman mo yung sakit. Amen? Kaya huwag tayong papayag mahuli ang lahat. It's about time. Maraming mga kaluluwa na dapat abutin, madala sa harapan ng Diyos. Hindi lang ating mga mahal sa buhay. Kung ayaw nila, umabot ka. Lumabas ka na sa iyong sariling bayan. Amen. Pumunta ka ng ibang bayan. At doon ka. O baka hindi ikaw gamitin ni Lord sa sarili mong bayan. Baka sa ibang bayan ka gamitin. Amen. Lipat ka. Hallelujah. Ganun lang yun. Ayaw nila. At least wala ka ng pananagutan. Tama, hindi nahuli lahat sa'yo. Nasabi mo, nararapat sabihin, binalaan mo sila. Book of Ezekiel, tama po ba? Lagi niyo rin narinig sa akin yan. Ezekiel chapter 3, verse 18 and 19. Ayaw natin magkaroon ng pananagutan sa kanilang kamatayan, sa kanilang dugo, sa ibang translation. Warningan natin sila, babalaan natin sila na may ganung mga bagay na pwedeng maganap. Babalaan. Magagawa ba natin yan, mga kapatid sa Panginoon? Babalaan. Warning. Nasa kanila na yun. Kung hindi sila nakinig sa babala, wala tayong magagawa. Pinili nila yun. Wala na tayong pananagutan doon kasi nag-warning tayo. Nagbigay tayo ng babala. Kung sila nakinig, salamat. Kung sila hindi nakinig, wala na tayong pananagutan doon. Amen? Mga kapatid sa Panginoon, ikaw ba'y
pinagkatiwalaan ni Lord na magturo. Oo, dahil nasa ubasan ka ng prayer of faith church, di ka pagturo ka. Sige, tapikit mo, balikat mo, kapatid. Ikaw ngayon na nasa Donwatch. Ikaw ngayon na nasa ubasan ng prayer of faith church. Lahat tayo tinawag ng Diyos sa ubasang ito na merong isang layunin, magturo, maging pastor. Kaya yung puso mo ngayon, sa bagay, lahat naman tayo karamihan rito ay pastors at PME. Okay, si Ate Lily ay Ate Angel from Jensen, anak ni Pastor Sandro to. Magpapastora din ito. Hallelujah. Praise God. Dahil yung kanyang kabatchmate, ang kanyang kalaro ay si Jemima. Pastora na ngayon. Oh, praise God. Nag-heart siya. Hallelujah. May lumilipad na heart. Hallelujah. Amen. O, kalaro to din ni Pastora Jemima Sophia. Amen. Ngayon, pareho silang sabay din silang graduate. Amen. Graduate ng nursing. Pay natin yung board niya at makapag-abroad. At si Jemima naman ay graduate din. At lalakarin namin yung kanyang civil service eligibility sa CHED, sa San Fernando. Para yung kanyang, yung pagiging cum laude niya ay hindi niya na kailangan mag-exam ng civil service dahil eligible na siya dahil gumraduate siya cum laude. Amen? Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Yung gagawin natin pagtulong, yung paglilingkod natin sa ating kapwa, malaking bagay yan. At ang panghuli na ididiin sa atin ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon. Nais ng Diyos, how can we become faithful stewards of God? Maging mabungang katiwala sa Kanya? Lagi. Huwag natin kakalimutan itong pangatlong puntos, ha? Makikita natin yan sa verse 11 na ating binasa. Anong sabi doon sa verse 11 na ating binasa? Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan. Inulitin ko po, upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan, ang karangalan, magpakailanman. Amen. Kaya pangatlong puntos na gagawin natin para maging mabunga tayong katiwala. Ibalik natin lagi sa Kanya ang gloria, kapatid. Hindi glory to me, kundi glory to God. Hallelujah. Yan po yung pangatlong puntos natin. Give glory to God in everything. Yan po yung sagot natin sa pangatlong puntos natin. Give glory to God in everything. Tandaan po natin, ang ultimate goal ng stewardship, hindi sariling recognition, kundi for God's glory. Lagi natin tatandaan yan. Ano man ang ginagawa natin, sa ministry man yan, sa workplace natin, nang katrabaho tayo sa sanlibutan, pagtulong na ginagawa natin, yung paggamit ng talento natin, hindi yung parang may pumaliit na pumapalakpak sa puso mo, parang tuwan-tuwa ka pag nare-recognize ka. Okay? Dapat makita yan ng Diyos, higit ng tao. Okay? Dapat mapapurihan. Ano man ginagawa natin, dapat ang Diyos ang mabigyan ng gloria. Yan ang maipakita natin sa mga taong nanonood sa ating ginagawang paglilingkod. Maraming mga tigapanood, mga spectator. Okay? Kaya mabuting steward ay marunong magbalik ng papuri sa Panginoon. Amen? Sabi nga ni Apostol Pablo, panulat niya sa mga tiga-Korinto, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Whatever therefore you eat or drink, whatsoever you do all to the glory of God. Gawin mo na sa Diyos tayo nagpapasalamat. Mga kapatid ko sa Panginoon, pag ba tayo binigyan ng pagkakataon na bigyan ng mataas na katungkulan, gagamitin ba natin ito para sa sarili natin? Binigyan na tayo ng halimbawa dito ng ating pastora na naging barangay captain ng isang barangay sa Castillejos. No? Sa unang taon pa lang niya, sa una pa lang ay talagang marami na nag-i-encourage sa kanya na
tumakbo. Pero mas pinili niya, okay, ang maglingkod sa Diyos kaysa sa parangal ng tao. Amen? Samantalang dami nag-aambisyon ngayon, daming gusto maging barangay captain. Pero siya, tinalikuran niya yung posisyon na yon para bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos, hindi ang kanyang sarili. Kaya pinakita rin sa atin yan ni Joseph the Dreamer. Tama po ba? Na nagkaroon siya ng mataas sa posisyon sa Egypt, naging kanang kamay siya ng Pharaoh. Ginamit niya yung kanyang posisyon para mabigyan ng glory ang Diyos. Okay? Ganun din dapat tayo. Kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin, huwag natin ipagpalit ito sa kayang ibigay ng salibutan ito. Ano man meron tayo, dapat gamitin natin yan for God's glory. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ibinigay ng Diyos ang lahat sa atin. For what? Para ma-achieve natin yung mga bagay na naisin niya. Yung kanyang purpose sa buhay ng bawat isa sa atin. Mamuhay bilang testimony ng kanyang kabutihan. Gamitin natin whatever resources we have right now, blessing we have right now, para sa kanyang layunin, for His purpose. Kaya ang buhay na ginagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos ay buhay na may tunay na may layunin. May purpose ka, kapatid. Kapag pinagpapala ka ba ng Diyos, sino ang mas napapansin? Ikaw ba? O ang Diyos? Dapat tignan mo, baka maya nagkaroon ka lang ng malaking bahay, lupa, house and lot. Meron ka ng magandang sasakyan. Okay? Parang tingin mo sa sarili mo, ang galing-galing mo na. Nakalimutan mo, biyaya pa ng Lord yan. Amen? Kaya, bilang pagtatapos, paano tayo magiging mabuting mabungang katiwala ng Diyos? Live with spiritual responsibility. Serve others using God's gift. At ang huli, give glory to God in everything. Tandaan natin ito. Everything we have belongs to God. Ano man ang meron sa atin, yan ay galing sa Diyos. At bilang kanyang mga katiwala, anong dapat natin gawin? Ganapin yung kanyang pagkatawag. Tinawag tayo upang gamitin ang lahat na ibinigay niya, regalo sa atin, ng may faithfulness, may katapatan, may kababaan ng loob, humility, at para, of course, sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Napagpala po ba tayo ng salita ng Diyos sa umagang ito? Okay, praise God, praise God. Nakailang minuto ako, 37. Let us bow our head. Father God in heaven, maraming salamat sa kapakayagan ng iyong mabuting balita sa amin ngayon. Hayaan mo, Lord, malakaran namin ito. Magawa namin ito kung paano kami maging mabuting katiwala, maging mabungang katiwala. Kaya Lord, sa lahat ng aming narinig, wala kami ibang gagawin kundi sumunod sa iyong kalooban. Kung bakit mo kami biniyayaan dahil gusto mo kami, Lord, maging channel of blessing to men. Kung bakit binigyan mo kami ng Bible schooling at may graduation na kami sa araw ng Sabado. Bakit mo kami pinintulutan magtapos? Dahil gusto mo, Lord, na tinuro sa amin ay maituro din namin sa mga tao mapagkakatiwalaan din na maghayag ng iyong mabuting balita. Maraming salamat, Ama, sa pagkagamit mo sa akin. Ang kapurihan ay binabalik ko po sa inyo. Sa papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan po ng iyong dakilang anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas, ngayon at magpakailanman, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na Amen. Amen. Praise God. Binabalik ko na po sa ating MC galing pa ng UAE. Amen.